Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Sentro pa rin ng atensyon ngayong linggo ang Senado matapos ang tagpo ng nagdaang linggo. Matatanda ang naagaw ng mga pro-Duterte senators ang mayorya sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Nangyari ito sa mismong araw na muling na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Pero matapos ang malaking iskandalo sa Senado kung saan nagkaputukan at nakataka si Bato de la Rosa, umugong ang balitang hindi na rin magtatagal sa pwesto si Cayetano. Pero nitong Lunes, kinapos ang bilang ng mga senador na kailangan para mapatalsik si Cayetano na hawak ngayon ng slim majority na 12 senador. Ika nga ni Senator Erwin Tulfo, isang senador lang ang tumalon, balasahan na naman sa liderato ng Senado. Nitong Lunes din, formal lang nag-convene ang Senado bilang impeachment court at dahil siya pa rin ang Senate President, tumayong presiding officer si Cayetano. Martes, pinangalanan naman ng House of Representatives ang 11 prosecutors na haharap sa Senado. Pinangungunahan nito ni Congresswoman Jinky Luistro na chairwoman ng House Committee on Justice. Si Congressman Lawrence Defensor ang mag-handle ng kasong threats at destabilization kasama sina Congresswoman Leila de Lima, Congresswoman Isabel Zamora at Congresswoman Luistro. Samantala, si Congressman Joel Chua kasama si Congressman Roger Gutierrez at Congresswoman Kakabag-Aw ang naka-assign sa kasong bribery di umano. Si Congressman Terry Ridon ang mangunguna sa team na tatalakay ng di umano'y unexplained wealth ng Vice President. Kasama niya rito sina Congressman Chel Jokno, Congresswoman Kakabag-Aw, Congressman Roger Gutierrez, Congresswoman Luistro, Congressman Chua, Congresswoman Leila de Lima, Congressman Lordan Suwan at Congressman Keith Flores. Si Luistro naman ang lead sa kaso ng questionable paggasta ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Makakasama niya rito sina Chua, Defensor, Gutierrez, Suwan, Flores, Diokno at Ridon. Nagbabala naman si Luistro laban sa plano na payagan ng ilang senador na dumalo o bumoto online o remotely sa impeachment trial. Mukhang plano ay pabotohin kasi sa Zoom si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago ngayon. Unang pinarutang ni Senator Rodante Marcoleta ang idea na ito. Pero para kay Luistro, dapat personal na masaksihan ng mga senator judges ang trial at personal din silang bumoto dahil napakahalaga ng prosesong ito. Dagdag pa niya, napakahalaga rin na personal na makita ng senator judges ang bawat testigo at mahusgahan ang demeanor nila. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi susuportahan ng minority bloc ang anumang proposal na payagang bumoto si Bato na hindi tumutuntong sa Senado. Bumaha naman ang drama sa Senado nitong Miyerkules nang maglabas ng sama ng loob si Senator Pia Cayetano sa gitna ng sesyon. Niisa raw kasi sa mga kasamahan sa minority, wala raw nang humusta sa mga miyembro ng mayorya na naiwan sa Senado matapos ang putukan noong isang linggo. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Na-offend apparently si Pia Cayetano sa sinabi ni Senator Risa Ontiveros na parang walang nangyari matapos sa May 13 incident at business as usual sa Senado kahit nayurakan ng dangal ng mataas sa kapulungan. Halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Ganito na ba talaga kababa
ang inabot ng ating politika sa Pilipinas. Ito na ba tayo? Kinanlong kasi ng Senado sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano si Bato de la Rosa at pinigilan ng NBI na iserve ang arrest warrant mula sa ICC. Ilang oras matapos ang kaduda-dudang pagpapaputok sa Senado, tumakas si Bato kasama si Senator Robin Padilla. Agad naman na fact-check si Senator Pia Cayetano matapos sumitaw ang screenshot ng Senate group chat kung saan nakita nangungumusta naman pala shortly before 10 p.m. noong May 13 ang minority senators na sina Win Gatchalian, Mig Zubiri at Bam Aquino. Nag-post naman sa social media si Senator Panfilo Lacson na nagpasaring na parang hindi naman kailangang kumustahin yung mga kasamahan nila na kanya-kanya pang FB Live at tila nagtatawanan pa sa buffet dinner habang nagkakape matapos ang putukan. Worse, inakusahan pa daw silang minorya na sila pa ang may alam di umano sa nangyaring kaguluhan dahil lang maaga silang nag-uwian. Ang totoo pala kasi, nagpakoko si Alan Peter Cayetano pero hindi na niya pinasama ang mga minority senators. Balikan natin ang putukan sa Senado. Nilabas sa Malacanang nitong Martes ang kuha ng CCTV sa bahagi ng Senado noong May 13 kung saan nangyari ang enkwentro di umano sa pagitan ng Senate Security at NBI. Lumalabas na nagpaputok ang ngayon suspendido na Acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca kahit wala namang kalaban o malino na target. At dahil dyan, ito ang conclusion ni Interior Secretary John Vic Remulla. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Ni hindi nga raw tumuntong sa Senado ang NBI. Nasa isang gusali lang kasi ang Senado at Government Service Insurance System sa Pasay at humingi lang daw ng tulong sa NBI si GSIS President Wick Veloso para masecure ang GSIS at hindi madamay sa gulo. Pero ang suma total nito, nagkaroon ng kaguluhan at kalituhan at matapos ang lahat, naglaho ang mista ni Aplasca na si Bato de la Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity. Lumalabas pa sa interview kay Bato ni Jessica Soho na kaya lang lumitaw ang senador ay para bumoto sa leadership change sa Senado at hindi nito inaasahan na meron na palang warrant sa kanya ang ICC at makikipaghabulan sa kanya ang NBI. Samantala, bigo si Bato na makakuha ng TRO sa Korte Suprema na pigilan ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Si Bato ang kauna-unahang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte at si Bato ang una nagpatupad ng madugong war on drugs ni Rodrigo Duterte. Hiling ni Bato na pigilan ng gobyerno na arestuhin siya base sa ICC warrant o Interpol notices. Ang posisyon niya at ng mga DDS, ang warrant ay dapat magmula sa lokal na korte. Matapos mabigo si Bato sa Korte Suprema, inanunsyo ng Department of Justice na valid ang ICC warrant at ipinag-utos ang pag-aresto sa senador. Sa ngayon, isa ng fugitive si Bato ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Once the law enforcement got hold of Senator Bato, na-aresto siya, ang next step namin will turn over it to the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. magandang basahin dito ang sinabi ng Office of the Solicitor General o OSG na kumontra sa petisyon ni Bato sa Korte Suprema. Isinapubliko ang komento ng OSG noong linggo. Ayon sa OSG, the law was never intended to provide an excuse for evasion, nor to become a weapon wielded only by those with power. It exists so that even the voiceless dead, whose cries never reach a courtroom, are not forgotten by justice. His departure in the early hours of the morning was not incidental, but a deliberate act to evade his arrest by law enforcement authorities. Flight under these circumstances demonstrates a clear intent to evade arrest and prosecution. Since a fugitive from justice has demonstrated disrespect for legal processes,
he or she has no right to call upon the courts and the judicial system to adjudicate any of his or her claims. Huwebes, lumitaw naman sa Pasig Regional Trial Court ang may-ari ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta kaugnay sa robbery extortion case na isinampalaban sa kanya ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama ni Mabanta ang kanyang abogado na si Bernice Piñol Rodriguez sa arraignment. Git nila political lang daw ang kaso, pero tandaan, ang kaso laban sa PGMN ay hindi press freedom issue. Humingi di umano si Mabanta at ang kanyang mga kasamahan ng hanggang 350 million pesos na kalaunan daw ay naging 300 million pesos at 4 na installments kapalit ng hindi paglabas ng isang video kung saan tinutukoy na mastermind di umano ng flood control scam si Martin Romualdez. Tiklo si Mabanta at ilang kasama sa isang entrapment operation na ikinasa ng NBI. Kung may aral ang linggong ito yon. Bagsak pa rin ang imahe ng Senado dahil sa iskandalo na bunsod ng questionableng pagpapaputok at pagtakas ni Bato. Kahit anong denial pa ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay napakalaki ng duda na staged ang insidente para patakasin si Bato na kaalyado niya. Detalyado at compelling ang findings ng Philippine National Police sa nangyari. Hindi rin nakatulong pag-iyak ng atin niyang si Pia at palabasin na walang concern na mga kasama nila sa minorya. Siguro mas importanteng tutukan, paano mapapanagot ang mga nagpatakas kay Bato at pumigil sa mga otoridad na gawin ang trabaho nila. Dahil kahit anong pagdadabog, pagtataas ng boses o pag-iyak ang gawin ng ilang mga senador, ang katotohanan, base sa ebidensya, ang dapat manaig. Kailangan din ng reality check ng mga senador, lalo na doon sa mga biglang naging kampyon ng due process at rule of law para kay Bato. Nasaan kayo? Nasaan yung pag-iyak o pagpupuyos ninyo ng libo-libo sa ating mga kababayan na karamihan ay mahihirap at walang access sa hustisya ang pinagkaitan ng due process? Konting hiya naman po. Ako po si Christian Esguera at laging tandaan, facts first.